O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas, kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Ang kabutihan niya'y walang wakas, ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Tayo pong lahat, kaya't sa nadamang pagkalingan niya'y nagtiwala akong di maaano at aking nawika sa aking sarili kahit na kailan hindi matatalo kay buti mo o Yahweh. Di ko titigilan, yaring pagpupuri, ang pasasalamat sa iyo o Yahweh ay di mapapatid. Tayo manalangin, aming Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat kami sa mabiyayang umagang ito na binili niyo kami ng pagkakataon upang kami ay makapagpuri, upang kami makapagsamba kasama ang aming pamilya sa pamamagitan ng online worship. Nawa nga po ay samahan niyo kami sa aming pagsamba at maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan. Patuloy kayong mangusap sa buhay ng bawat isa sa aming pagsamba sa iyo na kung saan ito ay aming maipapamuhay sa aming
buhay sa araw-araw. Pinagkakatiwala po namin, nawa nga po ay ang presensya mo ang patuloy naming makasama sa aming pagsamba sa umagang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito nga natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimig ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Kaya't ipahayag natin ang ating taos-pusong pagsisisi sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Good morning at welcome po sa lahat sa ating online worship at ito po ay isang pagpapala sa atin ng bagaman tayo ay hindi nagkakapangapangharap ay patuloy po natin nagagawa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ang nasa MECQ hanggang April 30 kaya wala muna tayong face-to-face na pagtitipon tulad ng Sunday worship, binyag, meetings at request for special worship celebrations sa mga tahanan dahil sa pagtaas ng COVID cases sa ating bayan. Patuloy po ang pre-recorded worship videos at midweek prayer meeting. Lagi po nating abangan ang post sa UCCP Baylen, Facebook at sa Messenger sa ating mga group chats at gamitin ang tutugma sa atin at sa ating family setup. Patuloy po, ingatan natin ang ating kalusugan at sumunod sa protocols para sa kaligtasan ng lahat. Ang iba pong mga announcements, Ken's Online Bible Study, ito po nagpapatuloy tuwing Sabado po, alas 9 po ng umaga at UCCP Baylen Facebook. Online Children Sunday School at UCCP Baylen Facebook din po. Atin pong batiin ang mga may kaarawan sa loob ng isang linggong ito, April 12. Julie G. Ican, Reynato Malimban, Aldrin Ray Malimban, Jarel Ageo Dangkalan, April 13, Jomar Andalion, Princess Mia B. Katibog, April 14, Vince Van Sapanta, April 15, Aprilin B. Baldimor, Don Biber Kitangon, Jehara Vien G. Kabasi, April 16, Berly Pabiton, April 17, Jandrick Ligaspi Raul Ariola, April 18, Ray Ann Binauhan, Karin Ikan, Bianca Camille Panganiban, April 18, Sunny Ibanez, Marvin Binauhan, Eva Arbendo. Ating pong awitan, mga kapatid. Hatiin po natin ang mga nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal. April 12, Joselito and Cherry Ann Bilugan. April 13, Ruel and Roselyn Sapanta, Albert and Marilyn Panganiban. April 14, Daniel and Charity Beltran, Joselito and Jeanette Cabrera. April 15, Ernesto R. Rosmarie Sapanta, Rodel and Loli Binauhan. April 15, Emeterio and Shirley Ditasa, Leonardo and Jeneline Padlan. April 16, Jonathan and Pastor Salvi Beltran, Charlie Jr. and Rhapsody Malimban. April 18, Iranyo and Glenda Reyes.
Christensen and Cherry Ann Mendoza. Ating pong awitan, mga kapatid. Ang ating batayang teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24, talataang 36 hanggang 48. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, pinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy po ng sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Pinagpala ang lahat sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Idagdag nawa ang pagkaunawa." Sabay-sabay po tayong lahat. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuling sa kanlungan mo. Lahat ng hanap ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuling sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa.
Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng hanap ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng hanap ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Good morning po sa inyong lahat sa ating online worship service. Sumaatin ang pagpapala ng ating nabuhay na Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoon ay buhay. Hindi lamang ito kwento ng nakaraan, kundi may Panginoon tayong kasama ngayon sa lahat ng hamon ng buhay na ating kinakaharap bilang kanyang bayan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Magkakaiba po ang apat na ebanghelyo. Mateo, Marcos, Lucas at Juan ng pagkukwento tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos siyang mabuhay. Ngunit lahat sila ay nagkakaisa sa pagsasabing mayroong katawan ang nabuhay na Kristo. Kaya't magdinilay tayo sa umagang ito sa paksang ang nabuhay na katawan ni Kristo. Walang nakakita kung paano nabuhay ang ating Panginoon at kung anong nangyari sa libingan bago siya nabuhay. Ngunit ang mga unang alagad ng ating Panginoon ang unang nakapagpatotoo na siya'y muling nabuhay. Sa karanasan na muli nilang nakasama at nakatagpo si Jesus, ay napatunayan nilang ang Jesus na tumawag sa kanila at naging guro sa mahabang panahon, ang Jesus na kinilala nilang Panginoon, at Jesus na ang naging buhay at ministeryo ay humantong sa kamatayan, ay siya ring Jesus na binuhay ng Diyos. Ang mga kwento ng pagkabuhay ay pagpapakita sa mga naunang pamayanan ng pananampalataya at maging sa ating panahon ngayon kung saan matatagpuan si Jesus. Matapos na siya ay nabuhay, nakailanman ay hindi niya iniwan ang kanyang mga alagad kahit iniwan nila ang ating Panginoon. Sa tala ni Lucas, sa pangyayari sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay hindi kaagad siya nakilala ng mga alagad at akala nila ay nakakita sila ng multo. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa at sinabi niya sa kanila na tingnan nila ito at hawakan upang maramdaman nila na siya nga ay buhay. May laman at buto at hindi espiritu. Hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha.
Kaya't muli nagbigay pa siya ng isa pang patunay. Tinanong niya ang kanyang mga alagad kung may pagkain ba kayo riyan. Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha ito ni Jesus at kinain sa harapan ng kanyang mga alagad. Hindi multo nang siya ay kumain ng isda at nakakausap pa nila. May nauna pang pangyayari na ang nabuhay na Panginoon ay kumain kasama ng 2 alagad sa Imaus at dahil dito ay nakilala nila siya. Pinagpatuloy pa ni Jesus ang pagkain kasama ng mga alagad na kanyang tinawag at minamahal. Bagaman hindi inilarawan dito katulad sa ibang ebanghelyo, ang mga kamay at paa na ipinakita ni Jesus ay mayroong tanda ng kanyang pagkapako. Mayroong sugat, marka o pilat. Pinahawakan pa ito ni Jesus sa kanila. Marahil katulad ng mga alagad, ang maalaala natin ay kung ano ang ginawa ng kanyang mga kamay at saan ang nilakaran ng kanyang mga paa. Ang mga kamay na itinitiklop sa panalangin at ipinagbubukas ng banal na kasulatan ay mga kamay din na nagpakain, nagpagaling, umabot sa iba't ibang uri ng tao, nagpala at tumanggap sa mga itinuturing na aba at mababa sa lipunan. Naghugas ng paa ng kanyang mga alagad bilang halimbawa ng mapagpakumbabang paglilingkod at pag-ibig. At mga kamay din na nagtaob ng mga mesa sa templo para ituwid ang katiwalian ng mga pinuno sa templo. Ang mga paa naman ni Jesus ay mga paang nagpagal at tumungo kung nasaan naroon ang maraming mga tao na nangangailangan sa kanya, ng kanyang pagpapagaling, nangangailangan ng kanyang pagtuturo at pangangalaga. Sa mga liblib na lugar, mga paa na hinarap ang iba't ibang panganib. Naalaala ko noong bata ako, mayroong isang awit sa Sunday School na mayroong lyrics na ganito. Oh, be careful of your hands what you do. Oh, be careful of your feet where you go. For the Father up above is looking down in love. Kung tayo ay nananampalataya sa nabuhay na Kristo, marapat ay malinaw at tiyak natin kung ano ang ginagawa ng ating mga kamay at kung saan tayo dinadala ng ating mga paa. Ang Kristong nabuhay ay mayroong marka ng butas ng pako sa kamay at paa at sa tagiliran din sa tala ni Juan. Nang ipinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at paa at tagiliran, naniwala na ang mga alagad na si Jesus nga ang kanilang kaharap. Ito'y may kaugnayan sa katangian ng iglesia. Kung ang iglesia nga ang nabuhay na katawan ni Kristo, dapat ay may marka o pilat sa kamay, paa at tagiliran. May marka o pilat dahil sa paglilingkod. Ibig sabihin ay namatay ang bahaging ito ng katawan dahil sa paglilingkod sa tao o sa pagsaksi o marka ng misyon. Hindi madali ang maging mananampalataya, sumaksi o gumampan ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo bilang mga alagad at bilang iglesia. Aalis talaga tayo sa ating mga comfort zone at tatahakin ang hindi gustong direksyon kung nais nating piliin ay ang paghahari ng Diyos at ang kanyang kalooban. Maaaring ang mga markang ito ay nakikita o hindi nakikita at nasa ating kalooban bunga ng mga sakripisyong ating ginagawa sa ngalan ng ating paglilingkod sa Diyos. Anong mga marka ang iniwan sa ating buhay ng ating mga paglilingkod? Ngayong panahon ng pandemya, habang patuloy na dumarami ang bilang na nagkakaroon ng COVID, inaalala natin ang mapagsakripisyong kamay at paa ng mga frontliners nang nagpapagal mabuhay lang ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, ng mga namumuno ng may katapatan na mga leader at lingkod ng ating bayan, ng mga ordinaryong tao na umaabot sa iba at humahayo sa higit na nangangailangan, ng mga OFW na nagtitiis at binabaka ang hirap na malayo sa minamahal at ang panganib ng virus alang-alang sa kanilang pamilya.
ng iglesia na patuloy na naglilingkod sa Diyos sa komunidad kung nasaan siya, sa gawa ng pananalangin, paghahayag ng mabuting balita ng liwanag at pag-asa, sa iba't ibang anyo ng tulong at paglilingkod. Ang lahat ng mga ito ay mga kamay at paa ng nabuhay na Kristo. Nang magtanong si Jesus ng pagkain, may pagkain ba kayo riyan? Isda ang ibinigay ng mga alagad kay Jesus. Ito ang kinain ng Jesus na nabuhay. Ang pinakaunang simbolo ng mga Kristiyano ay hindi ang krus kundi ang isda. Sa wikang Griego, ang isda ay iktus na ang kahulugan ay Jesucristo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Ang isda ay tanda ng pagkaalagad, symbol of discipleship. Ito'y ginagamit ding tanda ng lugar na kanilang tipunan, na sila lang ang nagkakaintindihan dahil ang mga Kristiyano noon ay inuusig ng imperyo ng Roma na sumakop sa kanila. Banal na komunyon din ang sinisimbolo ng isda. Ang kumain kasama ang kanyang mga alagad ay paalaala sa kanila na siya nga ang nabuhay na Kristo. Nagpakain si Jesus ng mahigit sa 5,000 mga tao at may lumabis pa dahil sa himala ng pagbabahaginan. Kumain siyang kasalo ng mga makasalanan at itinuro niya sa kanyang mga alagad na nang pakainin nila ang nagugutom at painumin ang nauuhaw, ay sa kanya nila ito ginawa. Sa aklat ng mga gawa, ang mga alagad ay nagsasalo-salo sa pagpipira-piraso ng tinapay na may masasayang kalooban bilang pamayanan ng pananampalataya pagkatapos na si Jesus ay mabuhay. Kahit sa pagsasalo-salo natin sa banal na komunyon, higit pa nating nakikilala ang ating Panginoon. Ang pagsasalo-salo sa hapag ng Panginoon ay dapat na masalamin, hindi lamang sa pagdiriwang ng banal na hapunan, kundi maging sa pangkaraniwang pagsasalo-salo natin sa ating mga hapag at pagbubukas ng ating mga hapag at ng ating buhay sa ating kapwa at komunidad. Kilalanin natin sa bawat pagsasalo-salo natin, ang nabuhay na Panginoon ay kasama natin at tayo ay may kaugnayan sa Kanya. Ang lahat ng meals o kainan ay marapat na pagdiriwang ng biyaya ng Diyos at ito ay may potensyal na makapagpalalim ng ugnayang may pag-iibigan, nakapagbabalik, nakakapagbuo, nagpapatatag ng ating mga ugnayan sa isa't isa at nakikitang ang biyaya ng Diyos ay ating pinagbabahabahaginan. Ngayon ay bigayan ulit ng cash assistance. Tiyak ang unang iisipin din ng nakararami ay anong pagkain ang bibilhin mula sa mga ayudang ito, pinasasalamatan at pinagkakasya. Nawa naman ay hindi ito maging ugat ng corruption, katulad ng nakaraan. Nakikita ang kahalagahan ng pagkain lalo na kung survival ang usapin. Madaling sumunod sa stay-at-home policy basta tiyak na mayroong kakainin sa hapag ang pamilya dahil sa pagkatigil ng mga trabaho. May COVID man o wala, isa ang pagkain sa mga pangunahing pangangailangan ng tao para mabuhay. Parehong mahalaga kay Jesus ang espiritual at material na kabusugan nang sabihin minsan ni Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nagkataon lamang na ginamit ng dyablo ang material na pagkain bilang panukso. Ang espiritualidad ay pagtataguyod at pagsusulong ng buhay. Kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos ay dahil ito ang nagbibigay ng kahulugan at katuturan sa ating mga material na gawain, kasama na ang pagkain. Kaya nananalangin tayo tuwing kakain upang kilanlin ang biyaya ng Diyos sa ating mga hapag at magpasalamat. Ang hindi pag-aaksaya ng pagkain ay pagkilala rin sa ganitong biyaya at sa pagpapagal ng mga lumilikha ng pagkain. Ito po ay quoted from Ang Pandemya ng Mabuting Balita ng yumaong Reverend Noel. Bye-bye. Isang 19th century German philosopher, Ludwig Feuerbach, ang nagsabing, "We are what we eat." Nakikilala tayo sa ating mga kinakain. May mga pagkain at inumin na tatak ng kung saang rehiyon tayo galing o anong lahi o bansa ang ating pinagmulan. Pwede ring malaman kung sa anong henerasyon tayo kabilang dahil sa ating choices ng pagkain.
Maaaring maging healthy tayo or sickly sa choices ng ating mga kinakain. Or maaari ding ang ating pagkain ay maglapit o maglayo sa atin ng ating mga ugnayan. Napakagandang tingnan kapag ang biyaya ay pinagsasalusaluhan ng masasaya ang kalooban. Ilang beses na bang naging kagalakan natin na tayo ay naging daluyan ng biyaya o ng pagkakaroon ng pagkain sa hapag ng ating pamilya, gayon din ang ating kapwang higit na nangangailangan, na hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. Ang buhay na isinabuhay ni Jesus ay isang buhay na katanggap-tanggap sa Diyos. Isang buhay na huwaran at tularan natin bilang tao, bilang mga alagad, at bilang iglesia. Sinalungat ng Diyos ang kanyang kamatayan kaya siya ay binuhay na muli upang ipakitang ang layunin ng Diyos ay buhay, hindi kamatayan. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay si Jesus sa krus. Ang makasalanang lipo ng kanyang ginagalawan ang nagdala sa kanya sa krus, ngunit dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang krus na dati ay simbolo ng sukdulang kasamaan ng tao ay naging simbolo ng pag-ibig ng Diyos. Patuloy ang gawa ng pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos at pagbibigay pag-asa sa mga taong nasa desperado at abang kalagayan sa krisis na ating kinakaharap ngayon. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa ganitong kalagayan at tayo'y makakapagtagumpay dahil nangako ang Diyos na siya ay ating kasama. Patuloy nating gampanan ang misyon kahit na ito'y mag-iwan ng marka sa atin at tanggapin ang pagpapala ng nabuhay na Panginoong Hesukristo. Magpatuloy tayo sa ating nagkakaisang pahayag ng pananampalataya na ang pagkabuhay na muli ni Hesukristo ay dumaig sa kapangyarihan ng kamatayan at nagbibigay ng katiyakan sa buhay maging sa kabila ng kamatayan. Sa pangalan ng ating Diyos na manlilikha, tagapagligtas, at diwang patnubay. Amen. Dinadala natin ang ating mga kaloob hindi upang kamtin ang pagtanggap ng Diyos, bagkus upang ipahayag natin ang ating pasasalamat. Nagbibigay tayo sapagkat hindi tayo nabubuhay sa pagtanggap lamang. Tungkulin natin na paunlarin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahabagan. Magbigay tayo na may kusang loob at may kagalakan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, idinudulog namin sa iyo ang aming mga handog. Marapatin mong tanggapin ang mga handog na ito bilang tanda ng aming pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo.
Naway sa pamagitan nito matanggap namin ang iyong kaawaan at mabuklod kami sa bigkis ng iyong pag-ibig. At patuloy mo kaming pagpalain sa gayon patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Ito ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos na mahabagin at mapagpala, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kagalakan, pasasalamat, ang aming mga kalungkutan, takot, pangangailangan at nagtitiwala kaming kayo ang Diyos na tumutugon, nakakaalam ng laman ng aming mga isip at puso, kasama at katagpo namin sa lahat ng mga karanasan sa buhay. Naririto ang inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan ng nakaraang linggo at nagdiriwang ngayong araw na ito. Kasama nila kami sa kanilang kagalakan at pagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Naway patuloy nilang maranasan ang inyong pagpapala sa lahat ng areas ng kanilang buhay, gayon din ang kanilang buong sambahayan at patuloy ninyong gamitin silang pagpapala para sa kanilang kapwa. Ang mga nagdiwang ng kanilang mga wedding anniversaries, marami pang maliligayang taon at matatag na pagsasama at pamilya ang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Lahat ng mga katugunan ninyo sa aming mga panalangin, kagalingan sa aming mga karamdaman, katatagan, sa mga pagsubok, mga problemang kinaharap at nagkaroon ng kalutasan. Sa aming mga pamilya na nakakaraos sa araw-araw sa inyong provision, sa bawat mga pamilya, sa aming bayan, sa aming bansa at sa buong mundo. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng COVID cases, o Panginoon, nawa ay ang inyong pagliligtas ay patuloy na sumaamin. Tulungan ninyo kaming mapagtagumpayan ang lahat ng mga takot. Ang mayroong mga karamdaman sa kasalukuyan ay aming itinataas sa inyo at ipinagkakatiwala namin sa inyong mapagpagaling na mga kamay.
Bigyan niyo rin po ng karunungan sa pagpapasya ang lahat ng mga leader ng aming bayan, ng bansa at ng buong mundo na mamuno ng tapat at mayroong pagmamahal sa kanilang mga nasasakupan. Iligtas ninyong patuloy ang mga frontliners at biyayaan ng pangangailangan ang lahat ng mga pamilya, maging ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa. Ang inyong proteksyon at pagliligtas ay maranasan nilang patuloy. O aming Diyos, hawakan ninyong patuloy ang aming mga kamay at paa, ang aming mga buhay, upang ang aming mga gawa at tunguhin ay ang inyong paghahari. At patuloy ninyo kaming gamitin daluyan ng inyong kapayapaan, pag-asa, liwanag at katotohanan. Maging bukas kami sa pagbabahaginan sa inyong mga biyaya na kayo rin naman ang siyang nagkaloob sa amin. Sa panahon ng pandemyang ito, kami ay sa inyo lamang kapangyarihan umaasa at nanghahawakan na kami ay makakapagpatuloy sa buhay ng mayroong katiyakan at pag-asa. Kami ay patuloy ninyong patatagin, palakasin at bigyang kakayanan. At salamat sa katiyakan na kayo ang aming kasama. Nakatingin kami sa bukas na punong-puno ng pag-asa sa kalooban ng aming Panginoong Hesukristong nabuhay. Lahat ng mga ito ay pasasalamat at dalangin namin. Naway ipagkaloob nyo rin sa amin ang inyong pagpapala. Sumainyo ang kapayapaan, kagalakan, pag-asa. Ang Panginoon, nawa ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang biyaya ng ating Panginoon ay sumainyo nawang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.